So, another thing is stress management. So, paano natin mamamanage ang stress kung ang katabi mo yung stress na sa iyo, no? Number one, pray. Napaka-importante yan. If you have stress, pray. Kahit walang stress, pray. Hindi dahil lang merong problem, may stressful situation, doon lang tayo magdadasal. No. You need to pray. Prayer moves mountain. Lalo na kung ang feeling nyo, yung sakit ninyo, wala ng kagalingan. Kung ang feeling ninyo, no, yung inyong health condition, parang nung sinabi sa'yo ng inyong doktor, wala ng kagalingan. Pray. Pray, pray, pray. Alam nyo, sobrang nagwo-worsen ang health natin kung stressful tayo pagka sinabi na sa atin na wala ng uh, wala ng pag-asa. Kailangan mo magganito, ganyan, ganun, ganun. Di ba hindi ka nakakatulog? No? Iisipin mo na ngayon, ako, ita-dialysis na ako. Wala na daw pag-asa. Pray. Prayer moves mountain. Yan natin ma-address ang stress. We can have some hobby. No? Yung mga addiction, kailangan may hobby para mawala yung iniisip nyo doon. It will sometimes improve your mindful. No? Yung mindfulness natin. Okay? Outdoor activity, go out. Huwag yung palagi nandito ka lang, ganyan. Huminga sa ilalim ng puno, yung ma-press kong hangin. Wala nang gumagawa, nagpapalipad ng saringgola, no? Wala na. Pwede nyo gawin yun. Enjoy the moment. Punta kayo sa beach, sa dagat, lumangoy sa mga natural resources ng mundo is dagat. Magpainit sa araw. Importante yan. Okay? So, bakit ko sinasabi to sa inyo? Lifestyle change. Because for almost, since 2019 until now, I've been seeing a lot of good stories. I've been seeing a lot of patient, or not only my patient, but followers. Nagme-message sa akin mga followers, Doc, thank you so much for always talking about health and about low carb. I did the low carb. My sugar went down. My blood pressure went down. Fatty liver gone. Dati puro pula, ang tataas. Nung ginawa ko yung sinasabi ninyo, Doc, uy, ang gaganda na ng result. Follower yon, nakikinig. Alam mo yun, nadaan lang. May time nga sabi sa akin, Doc, alam mo, nadaan ka lang sa akin sa Facebook. Wala pa akong sakit noon that time. Pero nung nakita ko yung labs ko, ang tataas ng mga resulta, ayoko uminom ng gamot, Doc. Sinunod ko ang payo nyo. Nagtataka nga ako ang pasyente. Nagpa-check up, magaling na. Sabi ko, ba't ka pa nagpa-check up? Magaling na itong yung mga resulta. No, Doc. Kaya ako nagpa-check up. I want to learn more about this lifestyle, this low-carb lifestyle. I want to know what happened. Kasi sinunod ko lang na ginaya ko yung ginagawa ng mga pasyente nyo. Yan sabi sa akin. Okay, eto na. So, ito yung learning. Medyo mahirap pag may mga health condition, pero nagawa. So, may mga success stories tayo dito. So, anong mga lesson learned dito? We need to learn how to deal with this health condition. You are
the pilot of your health destiny. Kaya kung may diabetes, may fatty liver, may heart problem, may PCOS, you are obese, you can check, tingnan kung ano dapat, no, ang tamang kinakain natin. Is it only rice? Is it etong mga modernization ng mga modern foods? Naka-box ba? Naka-plastic ba? Does it give me health? Dahil lang nasa kahon nakalagay, no? Healthy to your well-being. Pero bakit nagkakasakit tayo ngayon? Bakit nagiging overweight, nagiging obese? Bakit tumataas ang sugar? Bakit tumataas ang protein? Nagkakaroon ng protein sa ihi? Bakit maraming mga condition? Bakit? We're thinking na healthy to. Bakit nag-cause siya ng, katulad ng fruits? Healthy food yan, di ba? Fruits? Yes. But if you are diabetic, ang fruit may fructose. It's sugar. So, out na po yan. Hanapin natin yung mga low glycemic na fruits. Ang pinaka-best dyan, berries, avocados. Yan. If you have fatty liver, no? Tanggalin na rin natin ang overeating of fruits. Kala natin healthy, kaya nag-overeating tayo. So parang thinking natin, when we eat healthy foods, magiging healthy tayo. Kaya pagka in-overeating natin ang healthy foods, feeling natin, sobrang healthy natin. Ayun. Hindi. Nagkakaroon ng damage. Ang fruit has fructose, sa liver lang minametabolize yan. So pagka nag-overeat kayo ng fruits, mahirapan ang atay natin. So nagkakaroon ng fatty liver. Dati, alak ang nagkakos. Ngayon, sobrang kain ng fruits. Okay? So, maraming mga cases na, Dok, hindi bumababa, decades na hindi bumababa ang aking fatty liver. Hindi nawawala. Hindi bumababa. Liver enzymes, I mean. Sabi ko, okay, tanggalin natin to. Ito lang pwede. Strawberry, berries, avocado. Let's say after 3 months. After 3 months, down ang liver enzyme. After 3 months, yung sugar niya, mataas, pre-diabetic. Yung iba, diabetic, ang tataas, biglang nagbababaan. Observe what you feel. Observe mga laboratory natin. Correlate natin sa nararamdaman natin. Pag maganda ang resulta ng laboratory, maganda rin ang pakiramdam natin, nag-uugnay sila. Halimbawa, pangit ang resulta ng laboratory natin, marami ka rin nararamdamang sakit, tugma ang laboratory at saka yung health ninyo. Halimbawa naman, abnormal ang laboratory result, pero feeling mo, ang lakas-lakas mo, para kang wala sakit, yung energy mo to the roof. Aba, hindi tugma. Abnormal to, ganito. So, i-correlate natin ngayon. Sa aking clinical practice, I always treat the person, not the paper. Guide ang paper, ang laboratory, guide yan sa pasyente. Okay? Yan yung importante nating dapat malaman. So, again, focus kayo sa protein and fats. Mas nabubusog tayo. Mas kailangan natin to. Very essential sa ating health. Carbs, try natin i-cut. No? Those sugar food, cut natin. Makakaranas kayo ng kaginhawaan. Freedom, no? Kaginhawaan. Okay, so, question sa ating lahat. Lalo na sa mga hindi nakakaalam sa low carb. Pero I think marami nang nakakaalam ng low carb. But they do not know the principle, yung ano niya. Alam lang nila, maraming akong pasyente ngayon, ang alam lang nila sa low carb, tatanggalin ang kanin.
No, it's not true. Okay? Maraming mga types ng low carb. You can have the liberal, moderate, and the strict one. Well, kailangan pakonsulta po kayo para malaman natin kung ano ang pwede sa inyo. And you will see yung kaginhawaan na sinasabi ko. And you will see the benefits of this low carb will do to your health concern. Kaya, non-communicable diseases, if you do lifestyle change, cut the carbs, cut the sugar, the ultra-processed foods, do low-carb lifestyle, eating when you are hungry, and doing exercise, bumabalik ang sigla ng katawan natin. Nanunumbalik ang dating kakisigan at kagandahan ng ating pangangatawan. Hindi lang sa panlabas, ganun din sa panloob. Kaya, sa bawat hakbang niyo or small steps, kahit small steps lang yan, konti-konti, unti-unti, marireach din natin ang goal. Set a goal. Drive through it. Diretsuhin natin yan. Kayang-kaya natin. Sa lahat ng mga nawawala ng pag-asa, magdasal po tayo at malay nyo sa pagbabago ng inyong lifestyle, eating real foods, baka, manumbalik ang inyong kalusugan. Kaya huwag tayong malulungkot, bagkus, lalo natin palakasin ang isipan na kaya nating malampasan tong mga health problems na akala nyo walang lunas. Pala, lunas. Do lifestyle, carb lifestyle. Do time-restricted eating and do activity. And you will improve your health. Reset. Lahat yan. Manunumbalik yan. Okay? Katulad ng binabanggit ko sa lahat, to be the best version of yourself, you need to adapt dito sa lifestyle na to be able na mag-evolve. Parang from ugly duckling to swan. Yeah. Be the best version of yourself. Okay? So, this is the time for asking question. Hopefully, masagot natin. So, if you have health condition, please consult your trusted doctor. At etong knowledge na sinabi ko, itong lecture or itong live na to, is not a diagnosis for your health condition, but additional knowledge po. Okay? So, much better, magpakonsulta kayo kung the same lifestyle as your physician is doing with you para nagkakaliwanagan tayo or nagkakaunawan kayo. Hindi yung nagkakaroon ng clash, Hindi pala siya ganito ang lifestyle, tapos itong lifestyle nyo, syempre, aayaw siya. Okay? Ayan. So, ayan. Hanap tayo ng mga questions. Okay. Good evening sa inyong lahat. Palagi po ako nag-acid reflux at palagi po ako dighay ng dighay. Ano po dapat ang gagawin? Usually, sa mga acid reflux or ito yung tinatawag na GERD. Okay? So, ang nagkukos niyan, high carbs, sugary food, sugary drink, and not chewing your food properly. Pwede rin. Yung dighay ng dighay, tanggalin nyo muna mga dairy products. Okay? Tapos, kung hindi pa rin na-address yan, bawasan nyo ang vegetable. Mga leafy vegetable can cause bloatedness din. Kung hindi pa rin na-address yan, huwag kayong ito pa isa, solusyon. Huwag kayong nagmamadaling kumain, chew your food properly. 20 times or more before you swallow it.
Okay. Doc, negative lahat lab result ko, pero masakit balakang ko. Okay. Kung matagal po, tingnan niyo po ang timbang. Are you overweight? Obese? Tapos, ang question pa dyan, nagbubuhat ho ba kayo na mabibigat? Kaya pinakamabigat na bubuhatin nyo, isang tabong tubig. Then observe kung mawawala. Kung nawala yon, ibig sabihin, nagbubuhat nga kayo ng mabibigat. Okay? Marami pong mga pwede nating i-address. Pero kasi sa mga ganito, kailangan makita ko muna pasyente. Tapos, baka naman nag-exercise, palaging bending ng bending. Okay? Sa mga nag-exercise dyan, much better mag-planking kayo kaysa yung sit-ups, yung pag mali kasi ang positioning or yung execution ng sit-ups, nagkakaroon ng pain or nagkakaroon ng injury. Okay? Thank you for sharing sa lahat po. Anong sign pag masakit ang puwet at mainit sa pakiramdam? Okay. Baka meron tayong almoranas. Pa-consult nyo. Physical examination. Okay. Ano pa? Doc, effective po ba yung Celtic salt? Ay, okay po ang Celtic salt. Meron siyang potassium, sodium, no? May magnesium, may calcium din. Kaya galing siya. Yan yung niya sa pampalasa ng mga lutuin natin. Lutuing pagkain. Okay, ano pong pwedeng gawin? Ang creatinine ko is 184. Protein ko is +1. Ano po dapat gawin? Magpakonsulta. Hi. Okay, Nephros, niresetahan po ako ng sodium bicarbonate. Napaka-importante ang sodium bicarbonate kung acidic po ang katawan ninyo. There is a laboratory that can address, para makita nyo kung acidic pa rin ang katawan ninyo. Kaya, regular consultation. Pagka nagno-normal po itong mga laboratory na to, nagle-lessen ako ng mga sodium bicarb kasi alkaline na ang inyong katawan, hindi na acidic. So, nalilesen natin yan. So, the lesser the medication, syempre, mas recover ang katawan natin. Yung iba kasi sobrang dami, di ba? Na sila, na nasusobrahan sa mga synthetic drugs. Pero, need din natin itong mga medication if kailangan. Depende sa ating health situation. Yes, thank you for those who attended the first Keto Conference. Napaka-educational yung nangyari doon, no? As in, meron tayong supported by a neonatologist, no? Isang dayuhan pa to, no? Pumunta sa atin, nag-talk siya. Aba, ang ganda. First time na, I think yung husband niya yung may Alzheimer, nung nag-keto siya, naka-recover ang kanyang husband. Okay?